Okay. So, ang kailangan kong gawin is lipat na sa coding. So pag-uusapan natin is first, yung favicons. Okay? So, Boss Rod, ano yung favicons? Yung favicons, basically, yan yung mga link, yan yung mga icon na nakikita nyo dito sa website, sa mga browser. So, may iba't ibang size yon. May mga favicons not only for, usually it's for the browser, for the desktop, but meron ding syempre difference yan sa mga favicons dun sa mobile and tablet and other browsers. Okay? So, ano yung kailangan natin gawin? So, the first thing that we need to do is to go in this website. So, mamaya ipopost ko to. So, Real Favicon Generator. So, paano yan, Boss Rod? So, ang kailangan nyo gawin is just select your image and then let's download, for example. So, for example, napili ko yung Boss Rod Community, no? So, i-upload nyo yun. And then once na ma-upload nyo na, continue with this feature, may kita nyo yung preview, anong magiging itsura ng favicons na yun based sa ma-generate na file na to. Okay? So, meron kayong, ito yung mga itsura niya, ganyan yung itsura niya sa browsers, dark and light mode. And then, ganito yung itsura niya pagka sinave mo naman sa phone ng Apple. The same thing with the Android, ganyan magiging itsura niya. So, dito, pwede nyo i-configure ano yung mga gusto nyo gawin. Okay? Pwede nyo i-configure yung mga kailangan nyo dyan. And then, sa Windows as well, no? Ganyan magiging itsura niya. Pati syempre, sa mga Safari browser. Okay? So, yan. So, after that, very basic lang to. After that, just generate it. That's gonna be it. Okay? So, after matapos yung generation, magkakaroon nyo ng download package dito. So, kailangan nyo lang i-click yan. Okay? So, click natin yan. And then, mada-download na yan. And then, boom. Tapos na tayo. Meron na tayong favicons. Okay? Ito. Yan yung mga favicons. So, kailangan nyo lang tong ilagay sa browser. So, anong itsura niyan? Ang itsura niyan kung ano yung meron tayo sa, punta tayo sa may, gamit tayong isang project siguro. Siguro, gamitin natin si Boss Rod na lang siguro. Boss Rod merch, no? Pull tayo dito. So, lagi niyong ugaliin mga boss, no? Pagka nagpupunta tayo sa dev, always nyo tong gawing git pull. Just to make sure na ma-pull nyo yung mga latest changes dun sa sa dev environment. Okay? Just git pull and then code that. So, lalabas na yan. Yung code natin dito. Pakinggan ko konti para makita nyo, no? So, sa Next.js, basically, ang nangyayari, yung favicon sa mga dinownload natin kanina, ay yung mga favicon sa mga na-generate kanina, ito lahat yon. Okay? So, merong site, web manifest, Safari tab, yung mga logos, yung mga yan, and then yung favicon ICO file, okay? And then yung favicon 3216, browser config, blah, 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 okay? Lahat yan kailangan yung ilagay sa public. Okay? Sa public folder. Doon nyo kailangan ilagay yan. And then, yung next na gagawin nyo is to go to the layout. Okay? Sa layout, actually, kahit hindi layout meron kasi mga favicon na per page na pwede nyo gawin dito sa Next.js, no? Per page siya. And then, yung sa layout naman, ito yung ibig sabihin, ito yung by default, ito yung home page. So, ito yung lahat ng mga i-declare nyo dito or yung mga imports nyo like this, diba? Ito yung mga icons. Mga slash lang ginawa ko dyan. Meaning nyan, slash, check nya lang kung nasan si Android, si Apple Touch, blah, blah, blah. Yung mga yan. So, i-check nya lang to lahat. Okay? So, since nasa root to naka-declare, so by default, pagka pumunta ka sa website, no? Run natin to Yan. By default, pagka pumunta ka sa website, may kita natin dito. Yan may kita nyo yung favicon ko is Dianoia. Kasi, ang mga nasa favicon ko rito is Dianoia. Okay? So, if you're gonna use different favicons, just generate the favicons from the website. And then, once na ma-generate nyo na siya lahat, ideally, or kung gumagamit kayo ng mga SPA, no? Yung SPA approach or other things like
svelte, solid, na may mga HTML, no? Ito yung kailangan nyo lang gawin. So, yung ginawa natin dito sa may Next.js, yung layout, itong mga to. Text ko lang yan. Ginawa natin dito is, ganito kasi yung, ganito kasi yung ideal way niya sa may Next.js. So, meron siyang tinatawag na metadata. Okay? Sa metadata, nandiyan na yung metadata base na URL, and then yung title. So, yung title na yan, you can just imagine yan yung title mismo sa may HTML. So, nagge-generate yan. So, papakita ko na lang pala sa inyo, no? So dito kasi naka-object type siya, no? Pero, pagka na-generate yan, ganito ang itsura niya. Spec element. Okay. Punta tayo sa head. Yan, may kita nyo dyan sa head. May kita natin dito, merong yang, ayan o. Ito yung title. Okay? Yung sa JSON. Title, yung description. So, meta yan. So, kaya nakalagay dito metadata. Kasi metadata to. So, nag-generate tong object na to from object to an HTML na ang tsura niya magiging ganito. Manifest, OG title, OG description, and other stuff. So, magbe-base yan dun sa lahat sa mga dineclare ko. Okay? Kinagandahan kay Next.js, hindi na natin need problemahin yung mga standard way of doing it. Kasi they already implemented. But, if you want to make it manually, so kailangan mo lang gawin tong mga to. Pero kulang pa to Itong part na to, kulang pa to. Ito, pang icon lang talaga to, pang favicon. So, ito, great yan. I think sa favicon, goods na tayo kasi sa favicon sa Next.js, ang kailangan nyo lang metadata, and then input nyo lang yung mga metadata or yung mga icons na meron kayo. And then, lagay nyo lang sa metadata, yun na yun. And then, matik na to. Ayan na, ito pala. So, pagka nag-over tayo, yan, may kita nyo dito. Mag-ano na yan ng ganito. Okay, link rel icon, and then link rel Apple icon, yan. Mangyayari niyan, I mean, matik niya ng transform yan into HTML. So, ano yung mga yan? Ito yung mga yan, rel icon, di ba? So, same lang sila. Okay? Iba lang talaga yung ginawang implementation ng Next.js, which is, gumagamit sila ng metadata. So, ngayon, tapos na tayo sa favicon. Sa favicon, ganyan lang siya. Okay? Yan yung kailangan nyo matutunan sa favicon, and then different kind of devices na yun. So, pagka Next.js, kailangan nyo lang gawin to sa Next.js. Ngayon, pag-uusapan natin yung meta tags. Ano ba yung meta tags, Boss Rod? So, basically, yung meta tags, yan yung mga nakikita nyo sa Facebook, sa Twitter, na for example, sa search ko, Dianoia Tech. Dianoia Tech. Okay? Yan, nakikita nyo, etong mga to, meta tag yan. Okay? Nakikita nyo, etong part na to, Dianoia Tech. Ayan, isa yan sa meta tags. Ito rin, meta tags yan. Pero may mga different kinds of meta tags, no? Mayroong open graph na tinatawag. Yung open graph meaning, yan yung pang Facebook. Okay? Pang Facebook. Tapos naman, meron naman yan pang Twitter. Tingnan natin kung yung Dianoia Tech na-implement na yon. Pero since Next.js din to, si Dianoia Tech, dapat matic na yon. Okay? Kahit hindi natin dineclare kanina yung pang Facebook or yung pang Twitter, dapat meron na rin yon. Yan, may kita nyo OG, di ba? So, same lang siya sa mismong title dito at saka description ng meta tag dito. Pero nagkaroon din siya ng OG, open graph, title, open graph na description kasi ito, ginagamit naman to sa Facebook. Okay? Pagka wala kang OG title, OG description, pagka pinaste mo lang yung ano mo, for example, punta tayo sa Facebook. Dito sa mga saan ba ako mag-ano? Tignan natin dito. Ayan, nakikita nyo to, di ba? So, yan makikita nyo, pagka sa Facebook, open graph yan, makikita nyo dito, kaya may mga lumalabas dyan na ganyan, description, title, and stuff. Kasi, meron ako meta tag na OG. Okay? Yun yung mga ginagamit sa SEO. Okay? Yan yung mga essential, kumbaga. Okay? Essential yan. OG URL, and stuff. Yung tatlo na yan, essential yan. Yung site name and type and so on, mga essential yan.
And then, ano naman yung Twitter card, Boss Rod? Yung Twitter card, ito naman pagka sa Twitter ka naman nag-share. Okay? So, punta tayo ng Twitter. Copy natin ulit si Dianoia. Okay, magiging mga ano na kayo, no? So, pwede nyo nang lagay sa portfolio nyo, SEO expert, no? Joke. Pero, yan. Tignan natin si Twitter, no? Tignan natin kung may ipapakita na siya. Yan. May kita nyo naman sa Twitter, ganun din yon, okay? Pagka wala kayong Twitter card, Twitter title, Twitter description, pagka nag-post kayo ng link, wala yung ilalabas na thumbnail or mga ganyan-ganyan, no? Okay, wala kayong makikita nun. So, yun yung gamit ng meta tags. Okay? Remember that, guys. Pagdating sa SEO, ang ginagamit is meta tags. So, you need to make sure na yung mga essential like the title, important yon, especially when you want your website to be crawled by the Google crawler para mas madaling i-search. Kaya tayo pagka nag-search tayo ng kanina 'di ba sa Google, pagka nagsabi ka Dianoia Tech, may kita na agad no? Oh, may kita na agad yung website natin. Pwede niyo i-try sa inyo. Okay? So parang may kita nyo na dapat diyan lalabas na yung Dianoia Tech. Ang poging Dianoia Tech, 'di ba?